Sa likod ng visor, may dangalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. So guys, ito nga pala ang Honda Click 125 version 3 na bagong bihis. Wow, ikutin muna natin yung kanyang kabuuan ng decals niya. Oh. Napakaganda, solid. Yan. Ito yung bagong bihis niya mga idol. So meron pa siya dito na pula. Ayan. Tapos meron siyang gray. Yan yung bagong bihis niya mga idol. Okay. So, i-update lang natin siya kung mayroong pagbabago dito. Okay, unahin natin sa harapan na mayroon po siyang letter M na naman na design. Same na A old. So, M pa rin. Pagdating sa kanyang headlight natin, gumagamit po siya ng LED. Ayan po siya, LED. Then, daytime running light, same pa rin. Tapos, signal lights niya, LED po mga idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang front fender, meron po siyang combi brake system na kung saan gumagamit po siya ng combi brake system sa kanyang pagpipreno. Telescopic fork ang gamit dito sa harapan, disc brake, 1-pot caliper, tapos nakamags po siya na may sukat na gulong na 90/80-14 at tubeless po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran, okay, same pa rin sa old version 3. So decals lang, pinagkaiba lang talaga. So LED pa rin, same pa rin ang itsura ng kanyang taillight. Signal lights niya, LED pa rin. Tapos may reflector dito. Okay. And then pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 100/80-14. Okay. Sa gilid naman mga idol, makikita natin yung decals niya na napaka-boldy, sophisticated, at napaka-sporty ng design nito mga idol. Okay? So meron nakalagay dito na liquid cooled, meron siyang kulay dito na kulay blue, and gray and white. Okay? Tapos ang pinaghalong kulay nga pala nito is white and black. Okay? So dito naman sa kanyang airbox, makikita natin na equip pa rin siya ng ESP or Enhanced Smart Power. Okay, dito naman sa kanyang crankcase, wala po siyang kickstarter kasi gumagamit na to ng ACG mga idol. Tapos itong kanyang footrest mga idol para sa pillion. Tapos ito yung kanyang side stand na meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang center stand. So sa kabilang gilid naman makikita natin yung disenyo ng kanyang decals, same pa rin sa kabila. Okay, pillion footrest pa rin nandito. At nandito naman yung kanyang radiator mga idol, na kung saan liquid cooled nga ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Then dito naman sa kanyang muffler, mayroon po siyang cover na plastic. Tapos dalawang kulay dito sa kanyang muffler mismo, which is yung gray and black. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger, na kung saan nandito naman yung kanyang coolant refiller. Alright? Pagdating naman sa taas mga idol, digital panel pa rin. Meron po siyang mga indicator like high and low, engine check, battery, etc. Tapos nandito meron po siyang double selector. So select and set po siya. Tapos dito yung pinaka-logo niya na Honda. Sa buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Tapos electric starter button lamang. Tapos ang kagandahan nito, automatic kasi ito ay throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever sa likuran, na meron pong park lock lever na kung saan kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road, hindi dadaos-dos ang motor mo. So napaka-useful niyan mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin sa kanyang pocket na dalawa, which is yung isa is merong cover para sa mga valuable things nyo mga idol. At ang kagandahan nito sa merong cover, meron po siyang USB type charger. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Dito naman yun sa kabila, yung pocket niya, na wala po siyang cover. So, mga easy access needs lang dito.
Dito naman sa kanyang susian, gumagamit ng integrated shutter lock key na merong shutter lock, seat opener, then siyempre yung on and off niya. At pagdating naman dito sa may gilid, meron siyang seat opener button para dito sa kanyang compartment. Okay, pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, simpleng tabas, ganun pa rin. Same pa rin, kalmot po sa traction ng kanyang cover dito sa kanyang upuan. At okay naman yung upuan, medyo malambot para sa wet packs, jog balls at eco. So pagdating naman sa compartment mga idol, so ganun pa rin, same pa rin naman siya. Malawak pa rin siya. Okay, marami siyang mailalagay. Pwedeng rep, salaset, kahit ano. Okay? So nandito pa rin yung kanyang fuel refiller. Yan. Present pa rin ang kanyang utility hook na kung saan malaking tulong sa sabitan ng yung bagahe or pinamili sa palengke. Syempre, meron po siyang flat footboard. Syempre, scooter to mga idol. So, hindi lang comfort and experience. Ang dulot nito, syempre, pwede mong paglagyan ng mga extra baggage mo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, sakyan natin si Honda Click version 3 or 125 version 3. Ayan. Siyempre, so Honda Click user ako at sa 5'4" in height na katulad ko, siyempre pasok na pasok mga idol. So pagdating naman sa city driving, talagang napaka-experience ko na at napaka-dali siyang imaneho lalo na sa mga singit-singit, sa mga makikipot na mga traffic. So daily use talaga ang Honda Click 125. Kaya ito ang pinakamabentang 125cc category sa scooter mga idol dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanyang convenience sa riding, so pwedeng-pwede po siya sa mga baguhan kasi automatic transmission lang siya. At the same time, maliit lang po siya at magaang. So, kayang-kaya na mayroong 58 kilo na katulad ko. Okay? So, recommended din ito sa mga baguhan saka lady rider na gustong matuto na magmaneho. Napakadali lang imaneho mga idol. At ito na nga mga idol ang price ng bagong Honda Click version 3 na bagong bihis mga idol. So, meron po siyang cash na 83,900. Down payment nito is 5,800. And para sa 3 years naman nito, sa kanyang monthly installment is 4,480. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales po yan mga idol. At ito na nga mga idol, si Rusi Sparkle 150i. Yun, no? Wow. Electronic fuel injection na po siya mga idol. Yan. Sobrang sulit, sobrang ganda. Para ka nang bumili ng branded talaga. So, Rusi yan. Rusi lang sa kalam. So, sulit nga ba ito bilhin? Check natin, okay? So, simulan natin sa kanyang kulay mga idol. Makikita natin na meron po siyang glossy red and black mga idol. Tapos may mga pop-up po siya na black na rough po siya mga idol. Yan, yung mga texture niya sa kanyang body fairings. At pagdating naman dito sa kanyang unahan, makikita natin yung logo niya na minimalistic na Rusi. Yan, tapos ang ganda rin ng kanyang head front dito mga idol sa kanyang handlebar. So makikita natin, no, QC pass po siya, ibig sabihin dumaan sa mga masusing pagsusuri bago idala sa market. Okay? So dito naman makikita natin sa bandang ibaba mga idol, makikita natin na marami siyang pakanto or marami siyang lining, pang sportihan ng dating. At makikita naman natin yung figure niya mga idol. Syempre, sino bang makikita nyo kundi si Honda Click, no? Tapos meron po siyang LED light na signal lights. Then ito yung kanyang yung kanyang headlight na naka LED din ang gamit. At pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit ito ng telescopic fork na may naka-imbus na Rusi, 2-pot caliper na may disc brake para sa braking system. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 90/80-14. Tubeless ba to? Syempre tubeless na po siya mga idol. Dumako naman tayo sa likuran mga idol, makikita natin yung kanyang matulis at very sporty na taillight design mga idol, no? Ang ganda rin ng kanyang taillight, para siyang aftermarket, hindi ka na magpapalit. Ito yung kanyang taillight, okay, para siyang may pa-diamond dito. So ito yung parang daytime running light niya or stop light, okay. So ito yung taillight niya na gumagamit ng LED, samantalang ito naman yung kanyang signal lights LED din, and good thing flexible din siya mga idol. Unlike kay Honda Click,
matigas siya, hindi siya flexible. Ito flexible siya mga idol. Syempre present pa rin ang reflector light. Tapos ito yung kanyang back fender na meron naka-intact na plate holder. Sabot-sabot lang. Dito naman tayo sa side profile niya mga idol. Okay, makikita natin very sophisticated ang disenyo talaga ng Rossi Sparkle na to. Nakikita natin naka-emboss na logo ng kanyang model Sparkle. Okay, very premium. Tapos makikita natin minimalistic na design ng kanyang decals. Dito naman din makikita natin Rossi 150 water cooled. Wow. So water cooled nga ba? Okay, water cooled po siya mga idol. Meaning sa pagpapalamig ng makina, mas mapapadali ang pagpapalamig ng makina kahit sa long rides. Kahit si Yamaha mga idol hindi nagwa-water cooled sa kanyang 125cc, but si Rossi nagwa-water cooled. Talagang tinapatan niya si Honda Click 150 or 125, no? Ang galing. Okay, dito naman sa kanyang muffler mga idol, meron po siyang cover na plastic. Ang ganda naman ng kanyang color tone dito, which is yung gunpowder metallic and then yung matte black. Ang ganda ng combination niya mga idol. Very sporty. Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger. Okay? Tapos ito yung kanyang coolant refiller. Okay? Dito naman tayo sa kabila mga idol. Makikita natin yung kanyang suspension na gumagamit ng single shock absorber na may kulay red. Naka-pop up siya. Okay? Then, pagdating naman sa braking system, drum brake po ang ginamit niya rito. Mags din po. And then may sukat na gulong na hanapin natin 100/80-14 mga idol. Tapos tubeless na po yan. Ayan, para ka na talagang bumili ng branded na Honda Click, no? Then pagdating naman dito sa kanyang crankcase and airbox mga idol, no, makikita natin wala po siyang kickstarter. So meaning maganda na po yung kanyang electrical system dito, like Honda na merong ACG. So, hindi ka na mangangamba na malobat agad-agad yung yung baterya mo, no? Kahit wala kang starter kick. Okay? So, CVT drive nga pala to, meaning automatic transmission na kung saan gas and go lamang, pwede sa baguhan, pwede sa mga babae at pwede sa mga kabado. Alright? Then makikita naman natin yung kanyang pillion putres. Ayan, gunpowder metallic din tingin ko yung itsura nito. Okay? Very sporty. May pangipin pa. Yes sir. Tapos dito naman yung kanyang side stand and then yung kanyang center stand. So pansinin naman natin yung parang kulay dito, no? Meron siyang papop up dito na parang gunpowder metallic. Ang ganda. Deeper color siya. Talagang kung makikita nyo ng personal dito, yung kulay niya maganda to. Saka dito, banda dito. Ayan. Hindi siya black eh. Yan. Ganyan yung kulay niya. Okay? Punta naman tayo sa taas mga idol. Ito mayroon ako napansin dito. Sa mga nag-aftermarket ng mga switches, ito kompleto na po ang sparkle. Ayan no. So isa-isay natin, meron po siyang high and low. Meron po siyang hazard. And then, siyempre turn lights, busina. Tapos, meron po siyang pass switch siya mga idol. Tapos dito naman meron siyang kill switch. Tapos yung parang ito yung tingin ko ito yung parang idling stop kung di ako nagkakamali. Yan. Then ito yung kanyang on and off ng headlight. Then electric starter button. So kompleto na. Hindi ka na bibili ng aftermarket na switch. Okay? So good thing about this Sparkle 150i. So pagdating naman sa kanyang sa panel is naka-digital na po siya. Hindi lang digital, TFT na po siya, meaning colored na po yung makikita natin dito na display. So kahit tirik ang araw, kitang-kita mo yung yung information na dapat mo malaman. At meron tong dalawang button, which is yung select and setter or setting. Then dito naman makikita natin yung Rossi. Okay? Pagdating naman sa mga convenient features, unahin natin syempre yung kanyang susian. Ayan, meron po siyang shutter lock key. Mismo ang susian ay may takip. So safe na safe siya sa mga magnanakaw. Tapos dito mo rin ibubuksan yung under seat compartment. Okay? Then dito naman meron po siyang retractable hook. Na hindi lang hook, no? Sa Honda Click kasi hook lang, ito retractable siya. Okay? Safe yung mga pinamili mo sa palengke or yung helmet mo. Okay? Then meron po siyang dalawang pocket, which is yung isa medyo malaki na malalim, tapos ito naman maliit lang.
So easy access needs mo. Tapos dito naman pwede ka mag-charge. Okay, meron na siyang USB charging area. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Alright. Tapos dito naman sa kanyang flat footboard, makikita natin na may anti-slippery, okay, na design. Tapos dito rin matatagpuan yung kanyang baterya. Okay, napag-aralan na ng Honda na walang problema dito, kaya no worry sa baha or basa. Okay? At pagdating naman dito sa kanyang upuan mga idol, buksan natin. Okay. Sa upuan naman niya, plain lang siya. Wala siyang mga padat-dat or tuldok-tuldok. Plain lang siya. Mahirapan ng pusa dito o kalmutin mga idol. Syempre, meron pa rin siyang logo na Rusi. Tapos, yung form ng kanyang upuan is parang pang Honda Click talaga. Napakaganda, very solid na tignan. Tapos, papansin lang natin yung grab bar mga idol, no? Meron siyang pabutas dito. So, just in case na magkakaroon ka ng top box nga, no? Ibig sabihin, meron na siyang pwede mo siyang ilagay dito, okay? Or kung sabihin na natin wala kang grill dito, pwede mo siyang sabitan, okay? Pwede na siya. Tanggalin mo lang 'to mga idol. Naka-rubber lang siya. Pagdating naman sa kanyang compartment mga idol, wow, napakalaki mga idol, no? Kasyang at least mga full face helmet na medium. Okay? So, medium size pababa. Yung large or XL medyo naman kasya kasi umbok naman siya dito. But anyway, malaki po siya, malawak, just like Honda Click, parang siyang 18 liters mga idol. Dito rin matatagpuan ng kanyang fuel refiller. Okay. So parang may approximately 5 liters to ang capacity. At ang kagandahan nito, meron po siyang allo-load system mga idol. Just in case na mapuno ang yung tangke, sana all, meron siyang allo-load system. Okay, tapos nandito naman yung mga OBD or ito naman yung kanyang, yung parang diagnostic socket. Okay? So, kung di ako nagkakamali yon. Alright? Helmet na itim, kamera sa kanan. Pag sinabi niyang sulit, tiwala ka na. Review na diretso, hindi gawa-gawa. Sa likod. Okay, ito yung presyo niya mga idol via Rusi, Masinloc, Zambales. So, Sparkle 150i, fuel injected na po siya na may cash na 75,000 pesos lamang. Ang installment naman nito para sa down payment is 5,000. Then 3 years monthly installment naman nito is 3,225 with rebate of 300 pesos pag maaga ka or on due date ka magbayad at di ka pasaway mga idol. Meron kang reward na 300 pesos.